Magandang buhay! Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Ginang Analisa G. Valdez. Mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1957 hanggang 1972, ikalawang bahagi. Layunin, natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1957 hanggang 1972. Balik-aral, siya ay kilala sa pagpapatupad ng Filipino First Policy. Kung ang sagot mo ay si Carlos P. Garcia, mahusay! Kilala din siya sa tawag na Poor Boy ng Lubao, Pampanga. Ang tamang sagot ay si Diosdado Macapagal. Subukin, dito ay sinasagawa ang mga gawaing kultural ng bansa. A. Cultural Center of the Philippines. B. Philippine Museum. C. Folk Arts Theater. D. Rizal Park. Ang tamang sagot ay Cultural Center of the Philippines. Kaninong termino ng pamamahala nabuo ang Association of Southeast Asia o ASA? A. Pangulong Rojas. B. Pangulong Garcia. C. Pangulong Magsaysay. D. Pangulong Marcos. Ang tamang sagot ay letrang D. Pangulong Marcos. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1957 hanggang 1972. Si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ay ipinanganak noong Setyembre 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Siya ay nagtapos ng kursong abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Siya ang tanging pangulo na nanungkulan sa loob ng 2 dekada mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Narito ang mga patakaran at programa sa kanyang pamamahala. Ang paglaki ng produksyon ng bigas at mani. Pagbaba ng bilang ng kriminalidad at pagbaba ng katiwaliang nagaganap sa pamahalaan. Ang pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng mga programa sa reforma sa lupa. Pagpapalaganap ng mga paglilingkod pangkalusugan sa mga pook rural. Siya rin ay naglunsad ng malawakang programang pang-infrastruktura. Paglulunsad ng luntiang himagsikan o Green Revolution. Pagbibigay tuon sa gawaing kultural ng bansa sa pamamagitan ng pagtatag ng Sentro ng Kultura sa Pilipinas o Cultural Center of the Philippines. Nagpalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas na tumulong sa digmaan sa Vietnam sa pamamagitan ng pagpapadala ng Philippine Civic 7 Action Group o PhilCAG. Ito ay grupo ng mga sundalo, inhenyero, nurse at doktor upang tumulong sa mga sibilyan na naging biktima ng digmaan. Nanguna sa Manila Summit Conference na ginanap noong Oktubre 24 hanggang 25, 1966 na dinaluhan ng mga bansang Estados Unidos, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand at Timog Vietnam. Dito tinalakay ang pagsugpo ng komunismo sa rehiyon ng Asya at Pasipiko. Nakipag-ugnayan sa mga bansang Asyano noong Agosto 8, 1967 ay itinatag ang kapisanan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya o ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ang mga bansang kasapi nito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand.
Pagyamanin, suriin ang mga pahayag. Isulat ang T kung totoo ang mga pahayag at H kung hindi totoo. Isulat ang sagot sa patlang. Handa ka na ba? Bilang 1. Si Pangulong Marcos ang unang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. 2. Tinuruan ng mga mamamayang Pilipino na taniman ang kanilang bakuran ng programang Green Revolution o Luntiang Himagsikan. 3. Higit na tumaas ang bilang ng kriminalidad sa panahon ni Pangulong Marcos. 4. Si Pangulong Marcos ang may programang Filipino First Policy. 5. Pinalaganap ni Pangulong Marcos ang Filipino bilang wikang pambansa. Tayahin, bilugan ng letra ng tamang sagot. Sinong Pangulo ang nanguna sa pagtulong sa digmaan sa Vietnam? A. Pangulong Emilio Aguinaldo. B. Pangulong Carlos Garcia. C. Pangulong Ferdinand Marcos. D. Pangulong Elpidio Quirino. Kailan ginanap ang Manila Summit Conference sa paanyaya ni Pangulong Ferdinand Marcos? A. Oktubre 24 hanggang 25, 1969. B. Oktubre 4 hanggang 5, 1969. C. Oktubre 4 hanggang 5, 1966. At letrang D. Oktubre 24 hanggang 25, 1966. Sumusunod ay kasapi ng ASEAN maliban sa blank. A. Japan. B. Pilipinas. C. Malaysia. D. Singapore. Ay grupong binubuo ng mga sundalo, nurse, doktor, at inhenyero upang tumulong sa mga biktima ng napinsala ng digmaan sa Vietnam. A. NBI. B. PhilCAG. C. PIDEA. D. PNP. Ito ay programang ipinatupad ni Pangulong Marcos upang matugunan ang kakulangan sa pagkain. A. ASEAN Summit. B. Green Revolution. C. Cultural Center of the Philippines. D. Philippine Civic Action Group. Tandaan, ang pag-aaral ng araling panlipunan ay daan upang ikaw ay maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Ginang Analisa G. Valdez. Hanggang sa muli! Paalam!